LTV, kwentong kababalaghaw. Sa gitna ng abalang lungsod ng Manila, nakatayo ang isang lumang motel na halos hindi na pinapansin ng karamihan. Mura ang presyo, pero kakaiba ang pakiramdam pagpasok mo pa lang. Ayon sa mga residente sa paligid, bago pa ito naging motel, isa itong lumang gusali noong dekada 70 na naging ospital at morgue sa panahon ng martial law. Simula ng kakaibang karansan. Isang magkasintahan, sina Leo at Mia, ang nagdesisyong mag-check-in dito isang gabing umuulan. Nakahanap sila ng bakanteng kwarto sa ikatlong palapag. Kwartong sinasabi ng mga staff na madalas ayaw pasukin ng mga bisita. Pero dahil wala ng ibang bakante, pumayag na rin sila. Pagpasok nila, agad nilang naramdaman ang malamig na simoy kahit patay ang aircon. Sa gilid ng kama, may lumang salamin na may bahid ng kalawang. Sa loob ng ilang minuto, napansin ni Mia na parang may anino ng babae na dumaan sa likod niya sa refleksyon ng salamin. Pero paglingon niya, wala naman. Unang pagpaparamdam, bandang 2:00 ng gabi habang natutulog si Leo, naramdaman ni na parang may humahaplos sa kanyang buhok. Inakala niya ay si Leo iyon. Pero nang lumingon siya, mahimbing pa rin itong tulog, nakatalikod sa kanya. Sa sulok ng kwarto, may babaeng nakasuot na mahaba at lumang puting bestida, mahaba ang buhok na natatakpan ng mukha. Nakatingin lamang ito, hindi gumagalaw. Nabitawan ni Mia ang sigaw niya dahil sa takot, kaya't niyugyug na lang niya si Leo. Nang magmulat ito, wala na ang babae pero amoy na amoy nila ang bulok na halimuyak ng lupa at bulaklak, parang sa libing. Misteryo sa lobby kinabukasan, nagtanong sila sa receptionist tungkol sa nangyari. Tahimik lang ito at nagbulong ng, "Ma'am, sir, hindi kayo nag-isa, marami nang nakakita dyan." Yung kwarto na yan, dati pong tinutulugan ng isang nurse dito sa lumang ospital na natagpuang patay, nakasuot pa ng puting uniforme. May mga bisitang umuwi na lang sa kalagitnaan ng gabi dahil sa biglang pagkalagas ng buhok, maririnig na iyak ng babae at minsan ay kumakatok sa banyo mula sa loob kahit walang tao. Huling gabi, lumipas ang ilang linggo, bumalik si Leo mag-isa. Sa kalagitnaan ng gabi, tumawag siya kay Mia na umiiyak. "Mia, hindi ako makalabas ng kwarto. Bawat pagbukas ko ng pinto, andoon siya. Nakaharang, nakaputi, at nakangiti na ngayon." Kinabukasan, nakita na lang si Leo sa loob ng kwarto, nakahiga, wala ng malay, at sa tabi niya ay nakasulat sa salamin gamit ang pulang lipstick. "Huwag kayong bumalik." Mas matindi ang lagim ng mga white lady. Pagkalipas ng ilang araw mula nang matagpuan si Leo na walang malay sa kwartong iyon, dinala siya sa ospital. Bumalik ang kanyang malay pero ayaw niyang magsalita tungkol sa nangyari. Tanging isang pangungusap lang ang paulit-ulit niyang binubulong. Hindi siya nag-iisa, marami sila. Pagbabalik ni Mia. Dahil sa takot at galit, nagpasya si Mia na bumalik sa motel upang alamin ang buong katotohanan. Gusto niyang malaman kung sino o ano ang nagpapakita sa kanila. Sa kanyang pagdating, napansin niya na halos walang bisita sa lugar, madilim ang hallway, at kahit ang mga staff ay parang ayaw makipag-usap. Isang matandang janitor ang nagulong sa kanya. "Hija, umalis ka na habang maaga pa. Hindi lang isa ang white lady dito, 7 sila. Lahat sila dito namatay." Ayon sa matanda, noong dekada 70, may 7 babaeng nurse na ginahasa at pinatay ng mga sundalo sa gusaling iyon at ibinaon ang kanilang mga katawan sa ilalim ng ikatlong palapag. Ang gabing may 7 anino, Miyerkules ng gabi, 12:00, pumunta si Mia sa kwartong tinuluyan na ni Leo. Sa simula, tahimik lang hanggang biglang bumukas ang TV mag-isa, nagpapakita ng lumang itim-puting video, mga babaeng nakaputi, nakahiga sa sahig at duguan. Sunod-sunod ang mga kakaibang tunog, kaluskos sa kisame, pagaspas ng laylayan ng damit at tunog ng pag-iyak mula sa banyo. Isa-isa, nagsimulang magpakita ang mga white lady. Una sa gilid ng kama, sumunod sa salamin, tapos sa likod ng kurtina, hanggang sa may 7 nakapalibot sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puti, walang itim, at ang kanilang bibig ay bukas na parang sumisigaw. Pero walang lumalabas na tunog, tanging malamig na hangin lang ang sumasampal sa mukha ni Mia. Pagkawala ni Mia kinabukasan, pinasok ng mga staff ang kwarto. Wala na si Mia, pero sa sahig nakasulat gamit ang dugo. "Isa na siya sa amin." Simula noon, may mga bisitang nakakakita ng ika-8 white lady sa motel, nakatingin lang sa gilid ng kama, umiiyak at mahigpit na yakap ang isang maliit na pulang bag, katulad ng bag ni Mia. Kung gusto mo, kaya ko itong gawin, Part 3.
Motela Part 3, Pitong White Lady, at ang ikawalo mabilis kumalat sa internet ang kuwento tungkol sa motel sa Manila. Maraming nakabasa ng balita tungkol sa pagkawala ni Mia at ang misteryosong ikawalong White Lady. Dahil dito, isang sikat na grupo ng ghost hunters na kilala sa pangalang Bantay Dilim PH ang nagpasya na pasukin at idokumento ang loob ng motel gamit ang live streaming. Pagpasok sa pinagmumultuhan. 4 sila, si Carlo, team leader, Ella, June, at Mark, tech guy. Pumasok sila sa motel bandang alas 11 ng gabi. Sa umpisa, parang normal lang ang lugar maliban sa kakaibang lamig na pumapaso sa balat. Pagdating sa ikatlong palapag, napansin ni Ella na may mga itim na anino sa sahig kahit walang tao. Mahina niyang sinabi hindi sila umaalis dito, naghihintay sila ng kapalit. Simula ng kababalaghan habang naglalakad, biglang nagsara ang lahat ng pinto sa hallway kasabay ng pagpatay ng ilaw. Mula sa kadiliman may kumaluskos sa kisame parang gumagapang. Nagsindi ng flashlight si Carlo at doon nila nakita. Isang babaeng nakaputi, nakabitin ng patiwarik mula sa kisame, nakangiti ng sobrang lapad. Nang tumingin ito sa kanila, narinig nilang sabay-sabay ang pag-iyak ng maraming babae mula sa lahat ng direksyon. Ang kuwarto 308, pinili nilang pumasok sa kuwarto 308 ang parehong kwarto nina Leo at Mia. Pagbukas ng pinto, bumungad agad ang amoy ng bulok na bulaklak. Sa loob, may salamin na puno ng mansa ng dugo at nakasulat, walang makakalabas. Isa-isa silang nakakita ng aparisyon. Si Carlo, nakakita ng babaeng walang mukha na papalapit sa kanya. Si June, nakakita ng 7 babae na nakapalibot sa kanya, dahan-dahang lumalapit. Si Mark, nakakita ng aninong parang si Mia, umiiyak at sumisigaw ng tulungan mo ako. Si Ella, napahiyaw, hindi na sila 7. 8 na sila! Pagkagkapit ng multo, nagsimula silang tumakbo palabas pero bawat pintong binubuksan nila ay bumabalik lang sa parehong kwarto. Unti-unting lumiliit ang lugar, parang pinipiga sila ng mismong motel. Sa huling live feed bago tuluyang mawalang signal, kita ang mga mukha nila na hawak-hawak ng mga babaeng nakaputi. Isa-isa silang hinihila papasok sa salamin hanggang sa wala nang naiwan kundi ang madilim na kwarto at kumikislap na ilaw. Pagkatapos ng insidente, kinabukasan, sinubukan ng mga pulis na pumasok pero sarado na ang motel, parang walang tao na roon mula pa noong dekada 80. Walang bakas ng mga ghost hunters pero sa CCTV ng kalapit na tindahan, makikita silang papasok sa motel at wala nang lumabas kahit isa. At ayon sa mga nakita sa bagong pagpaparamdam, hindi na 7 o 8 lang ang White Lady sa loob. Ngayon ay 12 na sila.